At sa nakaraan nating kwento, sa tindi ng galit, nag-iba ang kulay ng mata ni Duke Arthur, kapareho ng mata ng demonyo, at hindi niya maunawaan kung paano humantong sa ganito ang lahat. Kinaumagahan sa kaharian ng Shahatra, tumutunog ang tambuli sa harap ng kastilyo, hudyat ng tagumpay, dumaan si Hera Ryan Khan kasama ang kanyang pamilya sa gitna ng mga nakatayong sundalo, at mga mamamayan ng Shahatra, sa pagkawala ni Benedict. Hindi nagtagal at naghiwa-hiwalay ang mga rebelde nang malaman nilang wala na ang kanilang pinuno. Nagbunyi ang buong mamamayan, sa entablado, itinataas ni Hera Ryan Khan ang kanyang kamay habang binabati siya ng kanyang mga nasasakupan, ang hari at ang dakilang anak ni Ra. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa loob ng palasyo, nakaluhod sa harap ng emperador ang tatlong konde pagkatapos ng tagumpay ng misyon ng pagsupil. Sinabi ni Emperor Silver Jackson na matagal na niyang alam na karapat-dapat sa karangalan ang mga pamilyang ito, at ngayon ay makakapagpahinga na siya ng maluwag salamat sa kanilang matapang na pagsisikap. Nakayuko si Count Aizen sa harap ng emperador at buong galang na sinabi na kahit matanda na ang kanyang katawan, ang kanyang katapatan sa imperyo ay nagniningas na mas malakas kaysa sa sinuman. Nasiyahan ang emperador at napatawa. Sinabing tunay na maganda ang mga salitang iyon. Lumapit agad ang isang alalay at inilahad ang liham ng rekomendasyon mula sa hari ng Shahatra para kay Count Aizen. Nang makita ito, ipinahayag ni Silver Jackson na dahil pareho sila ng layunin, gagawin niyang dakilang marquis si Count Aizen. Patuloy pa ring nakayuko sa harap ng trono ang tatlong konde, kasama ang iba pang maharlika, sumang-ayon ang lahat sa desisyon ng emperador. Masayang inanunsyo ng emperador na bilang gantimpala sa kanilang serbisyo sa imperyo, magdaraw siya ng isang enranding piging sa kanilang karangalan. Hindi mapigilan ni Count Aizen na ngumiti, sa wakas ang matagal na niyang hinahangad ay ngayoy kanya nang nakamit. Muli, si Aizen ay lubos na nagpapasalamat sa emperador at siya ay talagang pinarangalan. Kinalaunan, inilipat ang tagpo sa malaking bulwagan ng palasyo kung saan nagaganap ang kasayahan, puno ang lugar ng mga taong may suot na mamahaling kasuutan, alak, at pagkain. Masayang-masaya si Aizen na nakasuot ng bagong kasuutan bilang simbolo ng kanyang pagtaas bilang marquis. Habang nakikipag-usap si Marquis Aizen sa mga bisita, nasa gilid lamang niya sina Henry at Swordmaster Ban. Nagkomento si Henry na mula nang mamatay ang kanilang guro na si Grand Duke Henry Morris, maraming mga aristokrata ay pinalitan, at siguradong may mga maraming bulong-bulungan tungkol dito. Sumagot si Ban na ganoon talaga ang kapangyarihan, kung hindi papalitan ang mga taong may posisyon, mananatiling pareho pa rin ang sistema. Humagikgik ng tawa si Henry, at sinabi niya na ang mga hindi inaasahang bagay ay maaaring mangyari sa anumang naibigay na sandali. Pagkatapos muli nilang tiningnan si Marquis Aizen, sabi ni Henry, tungkulin nilang gawing nagniningning ang isang bituin upang ito'y kumislap magpakailanman, at ang tinutukoy niya ay si Aizen. Sumang-ayon si Ban at sinabing mukhang buo ang tiwala ni Henry sa kanya, habang iniinom ang alak. Ipinahayag ni Henry na hindi niya ito sisimulan kung hindi siya sigurado. Habang nakangisi, nag-ayos ng suot si Henry at sinabi niya kay Ban na balak ba niyang tumayo dito magdamag na umiinom habang nasa imperial banquet sila, at dapat nilang samantalahin ang imbitasyon at mag-enjoy bago bumalik sa tungkulin. Nagsimulang kinamot ni Ban ang ulo niya, dahil sa masyado silang abala kaya nakalimutan niya na magsaya. Pagkatapos umalis na si Ban upang makihalubilo din sa mga bisita, at sinabi niyang magkita na lang sila ni Henry mamaya. Habang si Henry ay napatingin kay Marquis Aizen na patuloy sa pagtatawanan sa mga kausap nito, napansin din niya si Marquis Alfred na masama ang tingin kay Aizen, lumapit ang isang maharlika kay Alfred at may ibinulong dito. Napaisip si Henry na pawang mga hangal ang mga ito at lahat sila ay tuso at may kanya-kanyang layunin. Uminom siya ng alak at naisip na ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang tumuntong sa palasyo, at wala nang saysay ang pagsasayang ng oras sa mga hangal. Ngumiti siya, sabay inisip na panahon na para tuparin ang mas mahahalagang bagay. Sa likod ng palasyo, may isang binata at dalaga na naglalambingan sa bangko,
kinabahan ang babae na baka may dumating. Ngunit tiniyak ng lalaki na siya ang naka-assign sa pagbabantay at walang makakapansin sa kanila. Ginamit ng lalaki ang kanyang karisma upang paluwagin ang loob ng babae. Biglang lumitaw si Henry Morris at pinatunog ang kanyang lalamunan upang ipaalam ang kanyang presensya. Agad tumindig ang gwardya, nagbigay galang at humingi ng paumanhin, ngunit napabuntong si Henry at sinabing huwag mag-alala. Tumingin siya sa paligid at tinanong kung alam ba ng gwardya kung saan dating nakatayo ang rebulto ng mga bayani. Itinuro ng gwardya ang gilid, pahiwatig na naroroon ang hinahanap niya, at totoo nga, may estatwa ng isang bayani sa gitna ng mga damo at may saput pa. Nang lumapit si Henry sa estatwa, mahinahong sinabi ng gwardya na aalis na siya. Nainis si Henry nang malaman na pinabayaan lang ni Silver Jackson ang estatwa na ginawa ng mga bayani ng imperyo, at hinayaang malimutan ito. Pero agad din niyang naisip na mabuti na rin ito, dahil walang makakakita ng kanyang kayamanang itinatago. Lumuhad siya at napansin ang isang pulse heiress na nakalagay sa paa ng rebulto. Ang bagay na ito ay tinatawag na Anklet of Luminal, at may kapangyarihan itong sumipsip ng mana mula sa lupa. Dahan-daang inilapit ni Henry ang kanyang daliri upang bahagyang hawakan ang anklet, nang masagi ni Henry ang pulse heiress, kusa itong natanggal at lumipat sa kanyang kamay, isa na namang kayamanang nakuha niya. Napatingin siya sa mataas na tore ng palasyo at ngumiti, napagdesisyonan niyang hanapin na rin ang iba pang kayamanang naiwan sa palasyo. Samantala, sa madilim na opisina ni Duke Arthur, nakapalupot lang ang kanyang mga kamay tila naiwan pa rin sa malalim nitong iniisip. Biglang bumukas ang isang portal, kung saan lumabas si Draken Lotek, at naglalakad papalapit kay Duke Arthur. Nang mapansin ni Draken ang problemadong mukha ni Duke Arthur, agad niyang tinanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ikinwento ni Arthur na ilang araw na ang nakalilipas nang ibalita ni Mordred na imposibleng matukoy ang kinaroroonan ni Benedict. Nababahala na si Draken at napakunot ang noo, sinabi na kung gaano pa sila katagal kailangang maghintay, at kailangan na nila ang tanda ni Janos para sa eksperimento, gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinatahimik ni Arthur si Draken, tiningnan niya ito ng masama at sinabing sobra lang ang pagiging sabik nito. Natakot si Draken at agad siyang umurong, lumuhad, at humingi ng tawad kay Duke Arthur. Kalma lang ang Duke, nakatawid ang mga braso, at sinabi niyang nauunawaan niya ang nararamdaman ni Draken, pero hindi ito dapat masyadong mag-alala. Tiniyak ni Arthur na may inihanda na raw siyang mga hakbang para sa seguridad, kung sakaling may hindi magtagumpay sa kanilang plano. Samantala, lumabas si Henry sa balkonahe ng bulwagan, patuloy na kinukolekta ni Henry ang kanyang mga kayamanang naiwan sa nakaraang buhay. Ngumiti siya, nahanap niya ang hikaw mula sa bulaklak at natuwang kumpleto na ang lahat ng kayamanang itinago niya sa Imperial Palace. Dahil dito, naisip niya na panahon na raw para simulan ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Kinaumagahan, sa mansion ni Ten, nagtipon ang mga tauhan ni Henry sa loob ng isang silid, nagtsaa muna sila habang hinihintay na dumating si Henry. Maya-maya pa pumasok na si Henry sa loob dala ang mga papeles, at binati siya sa kanyang pagbabalik. Lumapit si Henry at nagpasalamat sa lahat sa pagtitipon, ipinahayag niyang si Count Eisen ay na-promote na bilang Marquis, pagkatapos ng kamakailang misyon ng pagsupil. Ipinaalam niya din na siya mismo ay binigyan ng isang buwan na bakasyon, at ibabahagi niya sa kanila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Henry na bilang gantimpala sa kanilang tagumpay sa Shahatra, ang Million Guild ay nabigyan ng pahintulot na ipagpatuloy ang operasyon sa ilalim ng pangalan ng Shonan. Tahimik sina Hagler at Ban, pero ipinakita ni Ten ang kanyang tuwa. Tinanong naman ni Ban kung sino ang kliyente na kanyang aalokan na makipagnegosyo. Ngumiti si Henry at sinabi na magkakaroon ng kasunduang palitan ng kalakal sa Shahatra. Plano niyang mag-import ng mga mahahalagang produkto na iniaalok ng Shahatra sa palasyo ng imperial bilang parangal at ibenta ang mga ito sa mga aristokrata. Gusto malaman ni Ban kung sino ang iba pang kliyente. Ibinunyag din ni Henry na isa sa mga mamimili ay ang Fortress Calivan. Naguluhan si Ban, alam niyang bawal pumasok ang sibilyan doon, dahil alam niyang isa itong base militar,
pero tiniyak ni Henry na ayos lang dahil dating siya'y naglilingkod doon. Napagtanto ni Henry na wala na siyang bakanteng oras noong siya ay naglilingkod sa Calivan, ngunit ngayong mayroon na siyang pangalan ng Shonan sa likod niya, maaari niyang makuha ang lahat ng mga sangkap na gusto niya mula sa kagubatan ng demonyo. Lumingon siya kay Ten, at binanggit din ni Henry na plano niyang palawakin at palakasin ang kanilang grupo na Million Guild Mercenary. Nilabas ni Ten ang mga papeles, at sinabing gumawa siya ng listahan ng mga kandidatong mandirigma gaya ng kanyang hiniling. Ipinasa niya ang dokumento kay Ban dahil siya ang pinakamahusay sa ganitong gawain, at sinabi ni Henry na piliin niya lamang ang mga mandirigmang may pinakamahusay na talento. Kinuha ni Ban ang mga dokumento at sinabing siya na ang bahala. Humarap naman si Henry kay Hugler at sinabing ipatuloy pa rin niyang babantayan ang Salguera gaya ng ginagawa niya. Idinagdag pa ni Henry na bibigyan niya siya ng isang personal na misyon, inutusan itong abutin ang antas ng Swordmaster sa loob ng 1 buwan kahit anong mangyari. Gulat na gulat si Hugler nang marinig ito, hindi niya tiyak kung kakayanin niya makamit ito sa maikling panahon. Lubhang nag-alala si Hugler at lumapit kay Ban, at sinabi ni Ban na bagamat marami pa siyang kulang, sa palagay niya ay posible ito kung pupuwersahin niya ng husto si Hugler. May naalala si Henry, isang personal na pabor, kaya siya lumapit kay Ban, pagkalapit niya, binulungan ito ng isa pang kahilingan. Ngumiti si Ban at sinabing kaya niya itong tuparin agad ng walang problema, at ito din ang perpektong paraan para magsaya siya. Pagkatapos ibinuka ni Henry ang kanyang mga braso, at sinabing tapos na ang kanilang pagpupulong. Napabuntong hininga si Ten, naisip niyang hindi na siya masyadong kapaki-pakinabang at baka wala na siyang silbi. Napansin siya ni Henry at lumapit kay Ten, at sinabing alam niya ang nararamdaman niya, kakailanganin niya ng isang maaasahan at mahusay na tagapamahala sa hinaharap. Nang marinig, natuwa si Ten at sinabing naiintindihan niya ito. Napangiti si Henry, napagtanto niya na ngayong naayos na ang mga bagay-bagay, ay oras na para siya ay lumipat sa susunod na plano. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Henry sa kaharian ng Shahatra, kung saan naghihintay si Hera Ryan Khan. Ipinagbigay alam ni Henry dahil sa liham na rekomendasyon niya ay ginawang Marquis si Count Aizen. Nasiyahan ang hari sa magandang balita, at dito tinanong niya si Henry kung ano na ang susunod niyang plano. Ipinahayag ni Henry na sisimulan na nila ang pag-angkat ng mga mahahalagang produkto ng Shahatra sa ilalim ng pangalan ng Shonan. Medyo nagduda si Hera Ryan Khan at sinabing maliit lang ang dami ng kanilang mahahalagang produkto, at wala na silang gaanong natitira na maaari nilang ipagpalit. Pero sagot ni Henry, kaya niya pataasin ng 3 beses ang presyo nito, upang mapalawak pa ng hari ang kanyang mga pasilidad sa produksyon. Pinawisan si Hera Ryan at sinabi na tila mas paborito sa kanila kaysa kay Henry. Dahil sa galak napatawa si Henry, sagot niya na hindi niya makakalimutan ang pabor na binigay sa kanya ng hari, kaya nararapat lang na bayaran niya ang utang na loob sa kanya. Binuksan nila ang pangalawang kasunduan, ang usapan tungkol sa pagsasanay ng mga batang salamangkero sa Shahatra. Ipinaalam ni Hera Ryan na patuloy silang naghahanap ng mga mahuhusay na individual na maaaring sanayin sa mga paraan ng mahika. Dahil dito yumuko si Henry, at nagpasalamat sa hari, ngunit sa loob niya lubos niyang ikinatuwa ito. Dahil kung tuturuan niya ang mga ito sa paggamit ng mahika, sigurado siya na tataas ang impluwensya niya sa Magic Tower ng imperyo. Tumayo si Hera Ryan Khan mula sa trono at inanyayahan si Henry na sumunod sa kanya upang tuparin ang kanyang ipinangako kay Henry. Hindi nagtagal, dumating sila sa Temple of Janos na nasa ilalim lang ng palasyo. Nagulat si Henry, nalaman niyang mas malapit lang pala ang templo ni Janos kaysa inaakala niya. Sinabi ng hari na napaghandaan na nila ang mga preparasyon, at tinanong niya si Henry kung dala ba niya ang item na binanggit niya. Inilabas ni Henry ang isang makinang na singsing at kinumpirma ito. Dito naalala niya ang pangako niya kay Hector na itutulong nito sa kanya ang lahat ng nalalaman niya sa espada bilang kapalit na tutulungan niya itong mabuhay muli. Lumapit si Hera Ryan Khan sa isang bukal at sinimulan ang ritual,
Pinalibutan ng itim na mahika ang paligid at lumitaw sa harap niya ang simbolo ng Diyos na si Janus. Habang pinapanood ang nangyayari, nagulat si Henry, napagtanto niya na kayang kontrolin ni Janus ang gabi at kamatayan, ngunit ito ay tiyak na higit pa sa kanyang inaasahan. Sa ilang sandali, lumitaw ang espiritu ni Janus, at agad niya ipinadala ang kaluluwa ni Hector sa singsing. Dahil dito nagising si Hector, naramdaman niya ang enerhiya na dahan-dahan siyang inililipat. Matapos ang ritual, lumitaw si Hector sa ere sa harap nila Henry, ipinahayag niyang namiss niya ng makalanghap ng preskong hangin muli. Ngumiti siya at tiningnan si Henry, aniya, tinupad talaga ni Henry ang kanyang pangako. Matapos kumpirmahin ito ni Henry, tinanong ni Hera Ryan kung naihanda na ba ang mga kailangang bagay. Ipinatawag ni Henry si Clever, na agad lumapit nang tawagin siya, at tumango ng may kasiyahan. Inilabas ni Clever ang isang pares ng armor na binalutan ng likido at lumitaw sa sahig. Ngumiti si Henry, at sinabing inihanda niya ang lahat ng may matinding pag-iingat. Agad na inilahad ni Hera Ryan ang kamay at ginamitan ng mahika ang armor, lumipad ito at kusa nitong binalot si Hector, mula ulo hanggang paa. Ipinaalam ng hari na simula ngayon nakatali at konektado na sa kanya ang armor, sinuri ng Sword King ang kanyang bagong anyo. Halatang nasiyahan talaga siya, pagkatapos hinikayat ni Henry si Hector na subukan ang armor sa pamamagitan ng isang labanan. Lumabas silang dalawa, nagtungo sa disyerto ng Shahatra at doon nagharap. Tinanong ni Hector kung ang ibig bang sabihin ni Henry na susubukan nila ang kanyang kapangyarihan sa isang duelo. Sumagot si Henry, para tulungan siya na masanay sa bago niyang anyo, at para na din masubukan ni Henry ang sarili niyang kasanayan. Pinaalalahanan niyang pinahiram niya si Hector ng isang espada na mas malaki kaysa sa karaniwang sandata. Inihanda ni Henry ang sarili at nag-activate ng kanyang aura, sinabi niyang itigil na nila ang dakdak at siya ang mauunang aatake. Tumalon siya ng buong lakas at binalot ng matinding aura ang kanyang espada. Tinabla ng Sword King ang atake ni Henry gamit lang ang isang kamay, kumislap ang mga espada sa kanilang banggaan. Habang lumalaban ramdam ni Hector ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas, at sinuri niya ang armas ni Henry na binalutan ng aura. Samantala, hirap si Henry, lalo na't hindi man lang gumagalaw si Hector. Iwinasiwas ni Hector ang kanyang espada, dahilan para magkaroon sila ng distansya. Hindi nagpadaig si Henry at umatake muli, buo ang tiwala na mahihirapan si Hector umiwas mula sa kanyang anggulo. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Hector ang pagkakahawak sa espada nang makita na niya ang galaw ni Henry, alam na niyang sapat na yon. Habang patuloy na lumusab si Henry, sa isang mabilis na galaw, umamba si Hector ng isang napakadelikadong atake. Nang makita ito, pawis na pawis at nakaramdam ng panginginig si Henry, napagtanto niya na posibleng ikamatay niya ito, kaya dapat niya itong iwasan. Ngunit tumigil ang espada ni Hector, sa harap mismo ng natatakot na si Henry. Dahan-daang iminulat ni Henry ang mga mata, na pagtantong buhay pa siya. Tumalikod si Hector at sinabing tapos na ang kanilang sparring, at ipinahayag na mukhang hindi ipinagpaliban ni Henry ang kanyang pagsasanay simula nung huli niya siyang nakita. Habang humuhugot ng hininga, nag-isip si Henry kung bakit ganoon kalayo ang agwat ng galing nila. Kinuyam ni Hector ang bakal niyang kamao, inamin niyang ang bagong katawan na yari sa bakal ay mas mahusay pa kaysa sa dating laman at dugo, at natutuwa siyang muling nabuhay na may ganitong kalamangan. Inalok ni Henry na suriin pa ang bagong katawan ni Hector sa ibang pagkakataon. Sinabi rin niyang hindi man lang siya naglagay ng depensa, at tinanong kung ganoon na ba talaga kasama ang kanyang aura. Humarap si Hector sa kanya, at sinabing kabaliktaran, ang aura niya ay bago, malinis, at mayabang, kaya naman pinili niyang huwag ipagtanggol ang sarili. Ipinaliwanag niyang ang aura ni Henry ay malayang lumalabas mula sa core at dumadaloy muna sa puso bago ilabas, nag-alinlangan si Henry. Ngunit sinabi niyang posibleng may kinalaman dito ang magic circle sa kanyang puso, tumango si Hector, hindi raw niya alam ang tungkol dito, ngunit posibleng likas ito sa magic swordsman, naglakad palayo si Hector,
dahil hindi pa siya natatapos mag-warm up, kaya pupuksain niya muna ang mga demonyo na nasa paligid. Tumingin si Henry kay Clever, at inutusan na samahan niya si Hector upang hindi ito maligaw pabalik. Agad naman tumugon si Clever sa utos ng kanyang master. Ngumiti si Henry, sa wakas, makakapanumbalik siya ng mana habang hinihintay niyang bumalik si Hector. Makalipas ang kalahating araw, nakaupo siya sa lupa habang lumalabas ang mana mula sa kanyang katawan. Dito naisipan ni Henry na pagsabay-sabayin gamitin ang kanyang aura at mana. Alam niyang habang lumalakas ang aura, mas bumibilis ang pag-ikot ng bilog sa loob niya dahil konektado ang dalawa. Iminulat niya ang mata, at dito napagpasyahan niya na mula ngayon magsasanay na siya ng sabay na aura at mahika. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, may tumawag sa kanya, na agad niyang ikinagulat. Agad siyang tumayo, at nakita niyang tumatakbo papalapit ang Sword King, kaya tinanong ni Henry kung bakit siya nagmamadali. Hingal na hingal si Hector, halatang naguguluhan at nagpapanik, pinakalma siya ni Henry at sinabing magsalita muna siya ng dahan-dahan. Sa halip na magpaliwanag, binuksan ni Hector ang palad, at isang itlog ang hawak niya, sinabi niya na ang pusa niya ay naging isang itlog. Nagulat si Henry at tiningnan ang itlog, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Hector na habang nangangaso siya ng mga demonyo, palaging sumusunod ang pusa at nililinis ang mga bangkay ng halimaw habang sinusundan siya. Ngunit sa isang punto, nakita niyang nagliwanag ang katawan ng pusa at naging isang itlog. Ngumiti lang si Henry, at tinanong si Hector kung ilang demonyo na ba talaga ang kanyang napatay. Nag-isip si Hector at inaming hindi niya ito nabilang, pero tansya niya ay 500 na demonyo na ang kanyang napatay. Pumikit si Henry, at sinabing huwag siyang mag-alala, dahil si Clever ay dumadaan lamang sa isang ebolusyon, dahil napakaraming kinain ito sa loob lamang ng kalahating araw. Napagtanto ni Henry na hindi muna niya magagamit ang dimensional chest pansamantala dahil nasa anyo pa ng itlog si Clever. Pagkatapos iminungkahi niya kay Hector na bumalik na sila sa palasyo. Pagbalik sa palasyo ng Shahatra, sinalubong sila ni Hera Ryan Khan, may kasama itong 3 bangkay, mga bangkay na hiningi ni Henry para sa isang eksperimento. Ipinakilala ni Hera Ryan ang isa sa mga bangkay, na si Coran, isang demonyong halimaw mula sa disyerto na may malataong anyo ngunit walang mata, ilong, o bibig. Ngunit hindi pa raw ito kailanman nahuhuli ng buhay. Lumuhad si Hector sa harap ng katawan ng demonyo at nagsimulang lumiwanag ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, lumiwanag din ang katawan ng demonyo habang tinatanggap ang enerhiya mula kay Hector. Sa tulong ng prosesong ito, muling nabuhay ang bangkay, tumayo si Hector na ngayon ay nasa katawan ng Coran at nagsabing medyo awkward ang pakiramdam niya. Humarap ang hari sa kanya at tinanong kung nagustuhan niya ba ito, sabay sabing ito ang unang beses nilang ginawa ang ganitong ritual kaya't siya'y kinakabahan. Tumalon si Hector sa tuwa, aniya, maliit man ang katawan ng Coran, magaan ito at kakaiba ang pakiramdam. Ngunit bigla, napunit ang kanyang ulo sa 4 na bahagi at lumabas ang mga pangil, senyales ng pagbabago. Natawa siya, sabay sabing maaari na siyang kumain at uminom ulit. Dahil dito, napaisip si Henry na kailangan na yatang ipaayos ang mukha ni Hector gamit ang mahika. Iminungkahi ni Hera Ryan na subukan din ni Hector ang iba pang katawan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Henry ang usok at nagtaka kung saan ito galing. Tinanong ni Henry kung ano ang bagay na yon. Paliwanag naman ni Hera Ryan na nagsindi siya ng Shahatra incense, isang mamahaling insenso na kilala sa kanilang lugar, para hindi mang-amoy ang mga bangkay. Humanga si Henry sa amoy nito at tinanong kung kasama ba ito sa listahan na itinuturing na mahalagang bagay. Ayon kay Hera Ryan, ang insenso ay mahirap gawin, kaya hindi nila ito nagawa sa maraming dami. Medyo nang hinayang si Henry, kung madali lang itong gawin, sigurado siyang magiging mahalagang produkto ito kung ipagpapalit niya ito sa imperyo, ngunit bigla siyang napatigil, at nagkaroon siya ng isang mahusay na ideya, ngumiti siya ng malapad, at sinabing ang insenso ay maaaring maging susi sa pagpapabagsak kay Arthur, kaya't humiling siyang makahiram ng ilan sa mga insenso.